Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kawain Pisces. This reading is for you. Tingnan natin yung mga magaganap o mangyayari sa natitirang araw ng August 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso na yung mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. General reading tayo, Pisces, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo, isipan nyo, tandaan nyo palagi na kayo pa rin ang makakapagpabago ng inyong buhay. Ano man ang edad mo, ano man ang gender mo, if this is your energy, it's good. Pag hindi naman, baka next time. Okay, meron tayong Capricorn, Libra, Pisces, and Gemini. May mga new communication, may mga bago makikilala, o may bago kang makikilala. Siyempre, mga new partnership. Sa iba sa inyo, siguro you are thinking something to start. Maraming mga i-start kayo na isang sitwasyon sa buhay nyo. Maaring relationship, maaring partnership, or maaring mga kontrata no, sa iba. Maaring may mga dealing, ganyan. May mga new promises when it comes sa sarili or to someone. Maaring ganun sa iba sa inyo, no? And then, ang nakikita ko rin dito, may kakaroon or makaka-receive ka ng information, communication, tulad ng sabi ko kanina, maring news or message, ganyan, may marireceive ka. Diba dito is you're starting something passion or activity. Pwedeng pwedeng business, pwede rin naman na about playing something. Siguro yung iba sa inyo hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin ng pagpe-play. Pero may playing situation ako na nakikita dito. Siguro kung ano is meron kayo mga outdoor situation na gusto nyo mag-happy-happy, maaaring ganun. Okay naman, praying with the children, ganyan, sa iba sa inyo. And iba naman dito ay there's a new beginning happen, no? Pwede rin na may mga new member of the family, new, kahit na pet yan, or new activity, new passion, may mga biglaan din na magaganap o mangyayari. With the woman and the man, maaari magkakaroon ka ng communication dito sa kanila, no? Ang nakikita ko dito, communication or partnership pwede rin. And then, kung sino man sila sa buhay mo, may mga new cycle situation sa buhay ng ibang Pisces. May nakikita akong retirement. Hindi ko alam kung ikaw is magre-retire ka in a situation or someone's retiring. Pwedeng in the relationship, pwede rin sa trabaho, or maybe you thinking about dun sa sitwasyon na yun, any situation na retirement. Nahandito ka sa sitwasyon mo na maaring nagkakaroon ka ng thinking about mag-focus na lang sa new beginning at mag-look na lang sa future sa buhay mo. Parang you committed yourself in yung sarili mo sa isang sitwasyon na pang sarili mo lang. Hindi ko naman sinasabi na makasakim ka, hindi. Kumbaga, halimbawa, magtiting ka ng the future na this time kailangan mag-iipon ako ng pera. This time magpo-focus na lang ako sa mga pangarap ko sa buhay kaysa naman magpa-bothered ako doon sa mga stressful situation ko in the past. Maaring pwedeng gano'n, no? Parang may mga bagay na iintindihin mo lang, maiintindihan mo, ganyan. Mas more kang, siguro it's more on maturity, ganyan, kasi you want peace din, ang nakikita ko dito. Meron din naman, syempre, ikaw sa partnership, someone, pwedeng partnership mo, karelasyon mo, or kaibigan mo siya, and siguro andun yung sitwasyon na gusto niya ng peace sa'yo or you want peace. Kanya, pwedeng anak mo rin, no, sa iba sa inyo or family situation. And nandito rin yung iba sa inyo is using kumbaga nandito ka na sitwasyon because of the maturity at maraming naganap o nangyari sa buhay mo. Syempre, mas more mong gagamitin yung karunungan mo or yung wisdom mo with your own. Parang
Sa iba sa inyo siguro, mas magpo-focus ka naman muna ngayon sa sarili mo, no? Pero syempre, hindi pa rin mas lamang yung sarili than sa ibang bagay. Yan. Tingnan natin ang iyong energy. May mga kasiyahan, ano? Sa iba sa inyo. May mga kasiyahan na magaganap. Ibig sabihin, may isang sitwasyon ka na ikasisiya mo. Pwedeng bago ito or pwedeng mangyayaring muli. Maaaring ganun, no? May makasiyahan, papuri situation, and then someone is magbibigay na pagmamahal sa'yo or you giving your love. Hindi na nakikita ko dito. Thinking about money, starting, yes. So, nandun ka sa sitwasyon na yun. Meron kang isang, yun din, tulad ng sabi ko kanina, hindi na yung paninindigan na gagawin mo sa sarili mo. O di ba nag-ano yung throat chakra ko? Hindi yung paninindigan na mag-a-action ka na sa mga desire mo, ganyan, sa future mo, sa mga hinihiling mo in your life. Andun ka na sa sitwasyon na yun. You're using your intellect and wisdom this time. Kumbaga na handito na rin yung iba sa inyo siguro. It's more on transformation. Tingnan natin ang energy ni Pisces. May mga transformation situation. Ano energy ni Pisces? Show me, show me. Energy ni Pisces sa natitirang araw ng August 2025. Ano yun? Uy. Okay. Ang energy na nakita ko sa'yo, andito ka sa sitwasyon mo na marami ka nang iisipin na plano, tulad ng sabi ko kanina sa taas. Yan, nandito na yung, may mga pag-iisipan ka na ng mga plano sa buhay mo. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Siguro nahadun ka sa sitwasyon mo na pwede rin kasi na maybe nagkaroon ka ng enlightenment, no, sa iba sa inyo. Yun lang lumabas din dito. Kasi kung titignan mo siya, ate, mga good ba yan? Oo, good yan. Meron tayo 1, 13, 29, 28, 30, 25. Baka yan yung ano, kuha ka dyan ng number. Baka yan yung lucky number mo. Yun, ang energy mo rin, meron ka ano, may mga ipafantasizing ka, may mga ide-daydream ka, ganyan. Magkakaroon ka ng mga pagpaplano, tulad ng sabi ko when it comes sa mga well-wisher mo. Kumaga, sa iba, maraming darating na idea, maraming papasok sa iba na mga opportunity this time, no? Sa iba sa inyo, siguro, dito ka sa sitwasyon mo na may mga gagawin ka na mga multiple tasking sa mga natitirang this August na araw, o kaya may mga multiple priorities ka na gagawin, sa iba sa inyo, ganun. May mga didesisyonan ka na is more on transformation na nakita. You're using your head when making a decision na this time. Mas dun ka na mismo nag-focus sa mga dreams mo, no? Sa mga iniisip mo this time sa nakikita ko dito. We have the 2-2. Iba sa inyo, energy mo is andito ka sa sitwasyon mo na you try to make it balance, ano? Ano yung pagbabalanse ng lahat, no? Siguro, when it comes to, siguro, wala naman siguro nagkakaroon ng reflection from the past. Siguro, handun na lang yung sitwasyon na you try to make it balance yung sitwasyon mo ngayon sa nakikita ko dito. Pwedeng ano ba, kung may love life ka, sa love life, trabaho, balanse, in the relationship, balanse, ganyan. Maraming klase relationship, family, kaibigan, kapatid, karelasyon, asawa, boyfriend, girlfriend, ganyan. Babalansin mo ang lahat. Ang nakikita ko dito. You try to control yung sarili mo din, and then, sa ngayon kasi you finding peace, no? Sa nakikita ko dito. Sa iba siguro, andito sa nakikita ko dito, oo, hindi eh. No, sa iba, talagang more on focus sa sarili.
Siguro, oo, may mga tensyon na hindi pa totally natatapos. Yun ang nakikita ko dito. Yun na nga lang, siguro may mga time lang na hinahide mo na lang din yun. Pero hindi ka gaano nababothered dito. You try to make it balance pa rin. Kasi you enjoy your life with your family, with your close relationship, friend, man yan. Yun ang nakikita ko sa'yo. Kung tutuusin nga, busy. Yung iba dito is pagiging busy, no? Dito sa nakita ko. Also, you put boundaries din, ano? Nandito ka na sa sitwasyon mo na naglagay ka na ng boundary sa sarili mo na hindi ka na maluloko, hindi ka na padadaya, or hindi ka na maliling lang ng kung sino man. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Kasi dito sa card mo is you release your fear, no, sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Syempre may mga ini-illusion ka pa rin naman. Kasi siguro sa sarili mo may mga mystery unveiled situation or may mga mystery unveiled situation na lalabas or may malalaman kang katotohanan. Sa iba sa inyo siguro, kahit na nalilito ka sa buhay mo, you try to make it balance pa rin. Bakit may ano ko dito, nakikita ang betrayal, no, sa iba sa inyo. Betrayal and bully. Yun ang nakikita ko. Tingnan natin ang parating. Parating sa'yo yung iba sa inyo, ano, may siguro within the 3 days, 3 hours, 3 minutes, 3 hours, 3 days, 3 weeks, maaring nahandoon yung sitwasyon na magkakaroon ng mga pagkikita ng mga kaibigan. Pwedeng pinsan, pwedeng kamag-anak, ganyan. May mga joy situation, creativity situation, may mga gathering situation, happy gathering man yan, or may mga, siguro may mga pupuntahan ka na magchichill-chill kayo, mga ganong sitwasyon ako nakikita. Kung ano mang celebration niya. Matching ako. Alam. Sorry. Sorry, di ba? Hatching talaga. Parating. Ano pang parating? Ano pa ang parating? Mm. Uy, talaga lumabas na talaga siya. Parating, mag-isolate ka sa sarili mo. Yun ang nakikita ko sa'yo. Andito ka sa sitwasyon mo na may mga, siguro may makakaisip ka ng parang may idea ka na gusto mong gawin pero may plano or idea, parang ganun, o pag-isolate sa sarili na gusto mo i-move forward. Pero ang nakikita ko dito is magkakaroon ka ng self-doubt dun sa plano na yun. Yan ang nakikita ko dito. Or magkakaroon, or nandun yung sitwasyon na parang hindi mo pa siya ipo-forward. Parang iisipin mo pa siya, kailangan ko pang gawin yun, kailangan ko bang kausapin to, kailangan bang desisyon na to, kailangan ko ba i-force to, kailangan ko bang mag-desisyon. May mga ganong sitwasyon. No, kuhanin mo lang yung sa'yo, mukhanin lahat. Yun ang nakita kong parating sa'yo. Ang parating din dito, kung titingnan ko dito, before you move on, hindi ka padali magtiwala na ngayon sa nakikita ko sa'yo dito, no? Pinag-iisipan mo ng maigi yung bawat action, bawat decision making mo this time. Kumbaga, wala na lack of trust ka kasi. No? Siguro, there's something happened in the past, ganyan. Talagang pinag-iisipan mo na siya maigi bago i-move forward yung bagay isang sitwasyon. Yun na nakita ko sa iba sa inyo. Sa iba naman, meron tao dito na maaring ikaw or someone, they feel guilt, no? Or nahi-hate niya yung sarili niya. Dito sa nakikita ko, nagkakaroon siya ng, pagsisisi. No? Hindi niya kasi alam kung basta may pagsisisi siya, may regret kasi ako nakikita because of the failure. May mga failure situation kasi yun na nakikita, maaaring itong taon na to is naghihintay, want niya ng union, gusto niya ng open communication sa'yo, or maybe this is you, vice versa, kasi no pointed name, wala pangalan mo dito. Gusto niya ng commitment or connection sa'yo nitong taon na to, naghihintay siya. Hindi ko alam kung ba't siya, kinakabahan ba siya, or natatakot ba siya, yun na nakikita ko dito. May taong ganun. Kasi siguro inaano niya na baka wala ka ng tiwala sa kanya.
Ano man yun. Iba naman sa inyo, parating sa inyo is, sana wag niyong baliwalain yung intuition niyo, ha? Kasi parang nandun ka sa sitwasyon mo na baka hindi ka mag-trust sa intuition mo sa mga natitirang araw ng August. And also, dito sa sitwasyon, may mga bagay na hindi mo pa kayang i-let go. May mga bagay na hindi pa nagbabago yung desisyon mo. May mga bagay na hindi pa kayang i-transfer o hindi pa nagbabago. Yun nga, pagbabago or transformation. May mga bagay na hindi pa nasisimulan. May mga bagay na hindi ka nagkakaroon ng awakening dun sa sitwasyon na yun. Parang hindi ka nagigising. Parang, tulad ng sabi ko, di ba, kailangan bang gawin yun? Dapat ba? Need ba? May mga ganang sitwasyon. Kumaga nagkakaroon ka ng doubt. No, you don't know how to proceed. If you take it action or not, deciding to stay or you want to go na. Yan, kaya iba sa inyo, nagkakaroon kayo ng expansion. Iba dito, expansion. Yan, nagkakaroon kayo ng option sa sarili nyo rin. Maybe handun din yung sitwasyon na maybe you're preparing for something, maaring ganun, no? O may mga bagay na want mong i-discover, may mga difficult decision making kasi ako nakikita sa iba sa inyo dito. Yun ang nakita ko dito. Use your mind and intellect if you want to crossroad or you want to pursue something or kung may mga gusto kang sabihin sa isang tao or aksyonan, gawin mo. Diba? Kung ano man yung, dapat kasi minsan, kailangan din na harapin yung takot. Kung ano man yung magiging, kung painful choices man yun, we need to accept. And at least, we learn, di ba? Tingnan natin, dapat iwasan. Ano dapat iwasan ni Pisces? Oo nga naman. Sabay lumabas sa inyo. Oo nga naman. Tama ka dyan. Okay. Ang dapat mong iwasan, siguro iwasan mo yung mas marami ang lumalabas dan sa pumapasok na pera sa'yo. Yan, yung sobra yung gastos, gastador, ganyan. Pero kung may reason naman, nasa sa'yo yung pera niyo naman yan, di ba? Dito lang, kung yung sinasabi ko lang naman kung ano yung nasa kalyo, yung mga dapat mong iwasan. Iwasan mo, sabi nga dito is syempre, to judge someone, no? Or makisakay ka sa mga taong nang judge ng ibang tao, no? Hindi rin kasi maganda yon. Kasi kung kasalanan nila, siya lang naman nag-judge, nakiayon ka lang, kasalanan mo din yun. Mm-mm. And then also, not trusting your intuition, tulad ng sabi ko kanina, mawala ka sa plano mo, hindi ka maging very adventurous, syempre, iwasan mo yung hindi ka try many risk, no? Jump to your passion. Iwasan mo yung panghinaan ka ng loob. Iwasan mo yung mga tao na hindi ka nila pinahalagahan, hindi ka ina-undervalue ka nila, inaabuso ka nila. Iwasan mo yung mag-guilty ka in any situation na naganap na o nangyari. Huwag mong sisihin din yung sarili mo if ever na nagkaroon ng mga na pangyaring hindi naging maganda. Diba? Huwag mong sisisihin din yung sarili mo kasi may reason yon. Ang kinakailangan doon is you need to learn. Diba? Kailangan mong ma-learn lang. Iwasan mo yung lack of trust ka sa sarili mo. Magkaroon ka ng self-doubt, not to letting go something into your life. Ang iwasan mo din is not to be aware. Sa lahat ng aspeto ng buhay mo, kailangan mong maging aware sa pera, sa salita, sa action, sa decision, lahat. No? Kailangan mong maging aware. Iwasan mo maging close-minded or makisakay tulad ng sabi ko kanina na sa ibang tao, kung ganun sila is mag-judge sila, ikaw din makikisakay ka. Parang ganun ka na rin, di ba? Maging close-minded, yung mga tao na close-minded, katamaran, umiksi ang pasensya, syempre, iwasan mo yung mga tao na may mga bad intentions sa'yo. Mararamdaman mo naman yun eh. Yung matakot ka, iwasan mo din lack of idea, lack of creativity, lack of ambition ka, syempre, iwasan mo yun. Yung mga plano, makapag-isip ka ng mga kabiguan sa buhay mo, iwasan mo yun. Yung pag-aalboroto, yung mga bad habit, kung meron ka man, yung mga magkaroon ng, yung worrying, syempre isa yun,
mental distress, syempre yung mga bad temper mo if ever na meron kang ganong situation, di ba? Yung kumbaga sala sa init, sala sa lamig ka, yung mga ganong sitwasyon. Pero nasa sa'yo yun, pero syempre yung gulo, no, umiwas ka na rin din sa gulo, sa away, sa conflict, sa mga tao na want to compete sa'yo, ganyan, sa mga tao na mahilig makapag-agrimento, mga ganong sitwasyon. Yung masyadong mataas yung ego, medyo hinahon lang, no? As long as kaya mo. Yung mga taong very defensive, na hindi marunong mag-accept ng kamalian. Siyempre, ganun ka rin sa sarili mo. Kamusta ang love ni Pisces? This last days of August. Pisces in love. Start a new beginning in life. Anong ibig sabihin? Okay. Okay, when it comes sa love, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, magkakausap pa kayo nito. Kasi dito sa sitwasyon, nagkaroon ng conflict, nagkaroon ng poot, nagkaroon ng struggle, kumbaga nahandun yung situation na maaring naging isa sa inyo is naging makasakim or naging makasarili siya, nagkaroon ng pagpapabaya, no? Sa nakikita ko dito. Pero itong tao na to, ikaw o ito vice versa, nagkaroon kasi siya ng ng pagsisisi in this situation kasi sinasabi niya dito na hindi niya napansin na hindi ka na pala niya pinapahalagahan. O kaya maaaring naparamdaman mo talaga na hindi ka niya pinahalagahan. Yun ang nakikita ko dito. Pero they still holding sa nakikita ko dito. Maaring magte-text siya sa'yo, magkakaroon pa rin ng connection, na may mga maaring nag-uusap kayo or nagte-text-text kayo, ganyan. Pero kung hindi man, magkakaroon o makaka-receive ka sa kanya ng text message. Yun ang nakikita ko dito. Sabi niya mahalaga ka, naghihintay siya, maaring nag-text siya or naghihintay lang siya ng reply sa'yo. May pagbabalik naman ako nakikita dito. Si Basinyo, magkaiba ng lahi, no? Sa nakikita ko dito. Bakit dalawa yung tao nakikita ko dito? Siguro iba dito, may two person ako nakikita, no? Maaring sa side mo or sa side niya, may two person. Okay, kung ikaw naman is single, patient lang muna, no? Mag-focus ka muna sa sarili mo. Yun na nakikita ko. We have the three of swords. Itong tao na to, gusto niya makipag-ayos sa'yo and need to heal yung relationship. Kung kayo naman is in relationship, kung kasi nandun yung disappointment tulad din ng mga nagkahiwalay, andun yung disappointment, maaring isa sa inyo is mas bata or hindi man siya mas bata, vice versa, immature yung isa, no? Kumbaga feeling young, feeling, alam mo na yun, parang isa kasi sa inyo is more on matured na rin mag-isip sa nakikita ko dito. And then, yun nga, may mga disappointment situation, and then, handun yung stagnant kasi ito, no? When it comes in sa relationship, stagnant, isa lang sa inyo, hinahawakan lang yung relationship kahit na alam niya na may something wrong dito sa relationship. Yun na nakita ko. Maaring isa sa inyo nararamdaman niya na parang hindi kanya pinapahalagahan or ikaw siya, hindi mo siya pinapahalagahan, vice versa. Stagnant to. Isa dito, sarili lang din almost ang maaring iniisip niya, sarili niya lang. Ganun. Maaring may mga time o panahon na nagiging cold ka or nagiging cold siya sa'yo. Yun na nakikita ko dito. When it comes sa love, dito sa sitwasyon, love ka naman niya dito. Kaso, hindi ko alam why, parang hindi ganun ka More on sarili kasi. Kung mahal mo ako, mahal kita. Ganun. Yun na nakikita ko dito.
Kumbaga, go to the flow ang isa sa inyo. Yun ang nakikita ko dito. Kung papatawarin mo ko, okay tayo. Kung ano naman, ganun. May pagka-childish, kumbaga, ang isa. Tapos sa ang money ni Pisces. Pera niya. Ay, baluga. Okay, when it comes sa money mo, alam mo sa sarili mo, paano mo ma-achieve yung gusto mo when it comes to a money. Alam mo paano ang solusyon, alam mo paano, alam mo yung fact, kumaga, alam mo yung fact na yun, no? Kung paano mo mapapalago o magiging stable yung finances mo or financial mo dito sa nakikita ko dito. Siguro, kinakailangan lang na you need to start a new beginning into your life hanggat maaari. Magkaroon ka ng i-alignment mo yung sarili mo sa nakikita ko dito. Yun, may mga bagay na kailangan mong simulan. May mga bagay na kailangan mo na rin siguro manindigan. Kung talagang you want to achieve, to fulfill, or gusto mo talaga ng happiness when it comes sa money, start a new beginning into your life. Diba? Kasi dito, maaring minsan nagfe-fail, minsan nagiging okay, mas marami ang failure. Ganun. Parang nandun na lang yung, pero ingat pa rin kayo, no? Mag-ingat pa rin kayo dito. Kasi lack of stability ito. Maaring talagang lumalabas naman din, no? Sa nakikita ko dito. Siguro kailangan mo lang din dito na manindigan talaga, no? How to handle yung pera mo. Kumbaga revert, no? Kailangan mo rin talaga na be creative. Ganun. Wag lang yung pag-aralan mo maigi. Kaya pag-isipan mo maigi. Keep moving ka lang to reach your goal kung hindi mo pa siya nakakamit this time. Kasi darating at darating siguro next year, maaring ganun. By, ano ba kayo? August, September, October, November, December. Oo, hindi eh. By next year, magbabago yung takbo ng cycle ng money mo. So, iba sa inyo, kung maninindigan ka, magkakaroon. Magbabago siya. Kung gusto mo talaga na kung okay ka na sa platted na ganyan, okay lang, nasa sa'yo yun. Pero kung you want more success, keep moving lang. Yung mga bagay na kailangan mo baguhin. Sa iba sa inyo, mataas yung pride or someone is mataas yung pride. Any opportunity kay Pisces. Sa iba sa inyo, siguro nahandin yung traveling, no? Siguro may nagkaroon ng traveling within the 3 days, 3 weeks, 3 months, or mangyayari pa lang sa iba, or maybe by the next March, maaaring ganon. Okay. Alam mo sabi dito, opportunity, magkakaroon ka na opportunity na ikakataas ng iyong kaperahan. More on money to. Sabihin, meron nga isang gagawin na isang sitwasyon, maybe project, or may gagawin kang business, malaki man o maliit dyan, or in a sitwasyon na pagkakaperahan siya, no? Pwede rin mga stocks, or kaya, basta pagkakaperahan siya. Yun daw ang makakapagbigay sa'yo sa luck mo. Big sabihin, if you're using also your wisdom to clarity, yung mga bagay
na na gusto mong mangyari into your life, lalo na pagdating sa pera, gamitin mo daw yun, no? Kumbaga, kailangan mo mag-focus din sa iba, magpasya, kailangan handin yung determination mo to decide dun sa bagay na yun. Ate, magsasucess ka dito. There's a lack, may mga end of the hardship situation, may mga financial improvement coming sa iba sa inyo. Siguro sa iba sa inyo within the 5 days, 5 weeks, 5 months, or next year of May, maring ganun, magkakaroon ng magandang pasok ng pera. Also, when it comes sa business or sa trabaho mo, ganun din ang nakikita ko dito. Baka before ending ng itong ano ba to? Year, yung iba, no? Parating, magiging maganda yung takbo ng kaperahan mo this time sa nakikita ko dito. Also, the positivity coming, no? Positivity, there's a lack, positivity. Kumbaga, yung iba dito is recovery. Yan, may magkakaroon ng mga recovery situation na this time. Congrats ha, kasi medyo maganda yung lumabas. At least, sa iba, kung hindi man siya ngayon. Pero kasi dito, diba tulad ng nasabi ko dito, if you start to begin, yun na nakikita ko dito. Sa iba, syempre mag-action kayo. Kailangan nyo pa rin mag-action. You need to commit yourself dun sa bagay na yun, di ba? Huwag lang kayo mag-manifest ang manifest. Kasi hindi magbabago buhay nyo kung hindi kayo mag-action. Advice po, universe. Advice kay Pisces. May gulo, no? Magulo rin kasi isip mo eh, no? Parang may mga sitwasyon na you're still stuck. May mga sitwasyon na nalilito ka, may mga sitwasyon. Aba, may makipag-usap sa'yo, lalaki at babae, same energy. Pwedeng magulang mo, pwedeng kapatid mo. And then also, yung iba nga sa inyo, andito kasi sitwasyon mo na nagkakaroon ng frustration. Pero magkakaroon ka ng frustration actually, no? Kaya sabi ko dito para may gulo. May frustration sa iba na darating, o kaya na handun yung mapofocus ka sa painful situation mo sa buhay mo, sa nakikita ko rin. Pwede rin sa trabaho frustration, or sa mga kasama sa trabaho, kapatid, magulang, may mga ganun no? Ako nakikita dito. And nagkakaroon sa iba sila ng self-imprisonment. May mga time ng buhay mo na parang pagod ka na, ganun, napapagod ka na. Yun nakikita ko sa iba, sa inyo. Sana, syempre, when it comes to conflict, yun nga, syempre kasama na rin sa frustration, kaya ka nga na-frustrate, diba? May mga agreement, disagreement, frustration coming. Okay, dito when it comes sa advice, sabi sa inyo may travel talaga, no? Meron akong departure na nakikita dito sa iyo. Sa nakikita ko, iba sa inyo, adventurous. Okay. Siguro mahilig kayo mag-travel yung iba. Or you thinking about traveling sa iba sa inyo. Pwede rin na may tao na kukonect sa inyo, a person who is in a distance, or ikaw na yung dumistansya o lumayo ka sa kanya, vice versa. Mari makaras pa sa kanya communication, text message, ganyan. Yun ang nakikita ko dito. Nag-aaral ba kayo o may mga pinag-aaralan kayo? Yung iba dito parang may inaaral o pinag-aaralan, inaalam, sinisiyasat. Yun ang nakikita ko dito sa iba sa inyo. Pinag-iisipan. Yun. Or mahilig ka lang talaga mag-research, no? Kumbaga, hindi yung pagiging thirst of knowledge. When it comes sa advice, you need to put some effort sa mga bagay na gusto mong gawin sa buhay mo if you want to success. Be wiser, be strong. Whatever holding you back sa nakaraan, it's time to release. Leaving behind, this is the time to move forward.
accept all the lesson, ang sinasabi rin dito, pag-isipan mong maigi, no? Kailangan din yung confident mo, make a new directions, be the idealism. Sinasabi rin dito na alamin, pag-aralan, pag-isipan, tulad ng sabi ko kanina, di ba? Yung mga bagay-bagay before you decide. And then, syempre, sinasabi rin dito na kailangan din ng tibay ng loob, no? Para makapag-move forward ka. Tandaan mo, you need to control yung destination mo, no? Nasa sayo kasi yun eh. Kung kailan ka pipreno, kung saan ka liliko, nasa sayo yun. Kailangan sa'yo strength, focus, mag-focus ka lang, and then also, this is the time na ano yung determination, no? Pagpapasya also, pagpapasya to letting go something na gusto mong i-let go, i-change, yun na nakikita ko sa ito, accept all the lesson, finish the unfinished, okay na kailangan din, syempre maghigpit ka rin, no? It's time to change, ang sinasabi rin dito. Kung may mga point ng buhay mo na ayaw mo na, napapagod ka na, o kaya, nasa sa'yo yun. Kung pagod ka, magbakasyon ka. Kung hindi ka na masaya in a situation, start a new beginning in life. Depende sa'yo kung paano mo i-change yung destiny mo. Pero maging more on wiser and stronger ka this time to decide with your own, no, dito sa sitwasyon. Hindi yung dahil sa sinabi ng iba, ganyan-ganyan. Pag-isipan mo rin. Arigato naman sa God bless.